Hello mga mi, come with us. Nandito nga pala kami kanina sa Victory Mall Tanawan. Nag-chat kasi itong kumari ko. Ang sabi, kung may time nga daw ay pumunta dito at may bibigay siya sa inaanak niya. Nagkataon nga namang rest day ni daddy, kaya naman pumunta na rin kami. Habang ang iniintay namin yung kapatid ng kumari ko dahil siya magdadala, ay eto nga at naglalaro-laro muna dito si Luan. Kanina nga ay sinusumpong yan, ayaw niyan sumama, ayaw niyan magpalit, ayaw din magpapuyod, tapos ayaw din magtsinelas. Kapag nga pala may toddler ka na, ay talaga namang subok na subok ang iyong pasensya. Tapos nun anday na naman ay sayang-saya. At pagkakuha nga namin, ay kakain muna sana kami din sa Chowking dahil nauumay na nga kami sa Jollibee. Ay napasok-pasok pa nga lamang kami, ay ingit na yan ng ingit dahil magkatapat nga palang Chowking at Jollibee. Yung pala, ang gustong kainan ay Jollibee. At eto nga, at pagkakain namin ay kami pauwi na din. Just sharing our simple life. Noong dumating nga si Luan sa buhay namin, hindi talaga planado na mag-full time mom muna ako. Dahil nga ang thinking namin ay doon nga namin mas kailangan ng pera at kumita. Oo, napakahalagang tool talaga ng pera. Kahit first time mom nga ako ay eto tumandar ang aking pagka-mother instinct na para bang iniisip ko na wala namang makakapag-alaga sa kanya na kagaya ng alagang ibibigay ko. At saka naawa ako mga mi. Alam nyo, hindi to talaga naging madali. Nilalaban ko to sa prayer araw-araw. Ano bang tamang gawin? Ano bang tamang desisyon? At ayan nga't sumagot ang Lord sa akin. Nakita ko nga itong Bible verse na ito. Huwag na daw ako mag-alala para sa kinabukasan dahil siya na ang bahala sa sarili nito at may kanya-kanya suliranin bawat araw. Ayun nga, na mabasa ko nga ayan ay ayan nga't nag-resign din ako. And wala din nga ako pinagsisihan. Tapos ramdam na ramdam ko pa yung mga blessing niya sa aming pamilya. Hindi kami perfecto, pero I can't imagine our marriage without God. Yung ganitong stage pala ang pinakamahirap sa isang nanay at saka sa isang mag-asawa. Lalo na at pares kaming first time nag-a-adjust. At napakadami ko ang natutunan sa 3 taon na pagiging full-time mom ko. Tama lang talaga na huminto muna ako sa pag-work dahil napakabilis nga pala talaga lumaki ng mga bata. Wala ako madaming ipon pero yung memories punong-puno. At yun talaga ang mahalaga at yun talaga ang buhay. Sa 3 years nga na ito ay hindi naman kami pinabayaan ng Lord. Siya ang Lord na nagsusustain, siya ang Lord na nagpo-provide. Kaya kung ikaw mami ay nag-aalala sa future ng inyong pamilya, oo, responsibility natin mag-alala at secure ang ating future. Pero kung hinihingi ng pagkakataon na ikaw mag-alaga sa anak mo, ay huwag mo itong pagpalit dahil promise wala ka talagang pagsisisihan. Kahit hindi ka makabili ng mga bagong gamit, ayos lang basta maalagaan mo lang anak mo. Kompleto na ang puso mo at yun ang mahalaga. In one word, it's fulfilling. Bago nga pala tayo magtapos ay magte-thank you muna ako dito sa aking kumare. Shoutout sa iyo Ate Minique. Thank you for showering your blessings to my baby. God bless you more Maricoy. Grabe talaga yung mga ninang ni Luan. Bumili na nga sa akin ng product. Nagbigay pa ng pangmerienda ni Luan. Yung out of nowhere, lagi silang ganyan. Hindi lang isa yan. Halos lahat sila ganyan. Basta't ang masasabi ko lamang ay maraming salamat at God bless you mga mare at pare. At sa mga lolo, lola, mga tita, mga tito, sa lahat na nag-share ng blessing nila sa anak ko. Sobrang thank you sa inyong lahat at sa lahat na nagmamahal sa amin at sa aking anak. I love you too. Siguro kaya ako ganito dahil ako sanay naman ako na ako lagi ang palagi nagbibigay at hindi ako sanay na binibigyan. Ayun lang, sige na, salamat sa panonood. Bye, God bless.